sa cafe na ito. May pa-pull up ng bubong. So, dumating kami dito mga magsa-7. 7:26 ngayon. So, 26 minutes lang yung... Amazing people, and welcome back to my YouTube channel. So, ngayong episode na ito ng ating Danang Vietnam Vlogs, i-share ko sa inyo ang aming magiging process papunta sa airport hanggang sa makauwi ng Pilipinas from Danang International Airport. Yung mode of transportation, yung magiging procedures namin sa airport, at kung ano-ano pang mga pagdadaanan namin na i-share namin sa inyo guys. So, importante ito para at least may idea kayo kung sakaling pupunta din kayo ng Danang at babalik ng Pilipinas. So, tara guys, samahan nyo kami. Guys, since medyo maaga-aga pa dun sa pick up sa amin mamaya ng aming driver, ang gagawin namin is magpupunta lang muna kami sa isang coffee shop na malapit dito, walking distance. So, para at least ma-maximize natin yung time. Talagang yung full trip na to, puro coffee shop lang yung madalas na ginagawa namin para matry namin yung iba't ibang klaseng kape dito sa Danang or sa Vietnam in particular. So, lakad-lakad lang kami dito sa paligid. So guys, andito na kami sa aming target. Kabilang kanto lang to. Acacia Cafe or Acacia Cafe. Ayan, so pasok tayo. May naglalarong badminton ng mga bata. So let's go! So ito guys, very cozy lang yung vibe niya dito. Ayan. Tapos may taas din. So, ito yung menu nila guys. Papakita ko lang para may idea kayo. Pause nyo na lang. Hello. Ayan ang mga menu nila. May matcha sila oh. Favorite ko yun. Ayan guys. Tapos may pastries din dito. Nakita ko lang yung pastries. What is this? Is this banana bread? Yes. Chocolate banana bread. Wow. How much is that? 35. 35. Okay. I'll have one. Guys, may pusa sa cafe na ito. Ayan siya. Ayan, akyat tayo sa taas guys. Ayan, so para ma-enjoy natin ang view dito sa taas. Malapit lang to guys dun sa ay, hala, gusto ko yung may paano, may pa-pull up ng bubong. Nagulat ako. Ayan, may bubong to kanina guys. So, tinanggal na nila kasi hapon na. And mas maganda siya guys. Ayan oh. Ang ganda. Ang ganda dito. Very good. And malapit lang sa amin. So upo muna tayo and nag-order na kami guys. In-order ko ay ito yung resibo. Umorder kami ng banana and chocolate cake. Tapos egg cream white coffee. Tapos sa akin, peanut butter cream white coffee. Tatry ko lang. Tapos isang croissant. Ang total is 160 Vietnamese dong. So, wait lang natin yung order and then taste test time. Alright guys, so dumating na yung aming mga order. So, ito yung peanut butter white coffee. Ito naman yung egg white coffee. Tapos, ito yung croissant. O yung croissant. Meron siyang egg cream na kasama. 25,000 lang to. Ininit pa nila. At ito yung banana chocolate bread. Mukhang masarap to guys. So, lahat talaga ng coffee shop namin pinuntahan so far, no? Talagang masasarap tsaka aesthetic. So, magte-taste test na tayo. Simulan natin sa mga coffee. Okay, so simulan natin sa ito muna. So, peanut butter to guys. Parang ito yung sarap niyan, tinan mo may peanut. Ito yung nakita ko kasi kanina sa Google na mataas yung review na. Ito daw yung trinay nila. So, haluin ko muna yung peanut butter. Kasi nasa ibabaw. Tapos white coffee pa to. So try ko na. Masarap. In fairness medyo weird yung first sip mo kasi peanut butter tas kape. Tas medyo matapang yung kape niya. Pero parang skippy ata yung ginamit dito kasi masarap siya guys. So I would rate this 9 out of 10. Masarap siya. So tikman mo ang iyong... Ako lang magtitikim daw ng egg coffee. So itong egg coffee naman, sikat na sikat to dito sa Vietnam. So tignan natin kung masarap. Itong sarap, 10 out of 10 guys. Egg coffee, napakasarap, napaka-rich, creamy ng lasa.
Sobra. Kahit yung egg coffee na natikman mo dun sa Kuwango, masarap din. So, perfect tong egg coffee guys. Must try pag nasa Vietnam. Okay guys, so next itatry natin itong banana cake, banana bread. So, mag-try ka rin. Ayun. So, try natin to. Malambot guys. Tapos, kukuha ko ng banana. Ayan. So, try natin. Ang sarap. Masarap, ang lambot niya. Panalo. Masarap siya, hindi siya ganun katamis. Tapos, ramdam mo yung, or lalasahan mo yung chocolate, tsaka yung banana. So, 10 out of 10 din to sa akin. So, next, try natin tong croissant na may palamang, ano ba to? Yung egg. Ang sarap din. Parang ito yan. Ang sarap din, tsaka yung croissant, masarap siya guys. Natutunaw sa bibig. Ang lambot ng croissant, matutunaw siya sa bibig mo. So, 10 out of 10 din to guys. So, perfect tong Acacia guys. Ang lapit lang nito. Walking distance, kung magstay din kayo dun sa Sunset Sea Hotel, mapupuntahan nyo to agad sa kabilang kanto lang. So, kakain muna tayo guys. Ito, since ito na yung last coffee shop na mapupuntahan natin dito sa Danang. Okay guys, so hindi na kami pwede magtagal dito. Na-enjoy naman namin kahit sandali lang. And sobrang ganda dito talaga guys. Ito yung isa sa mga pinakamagagandang coffee shops na napuntahan namin dahil sa vibe niya. Yung vibe niya talaga sobrang relaxing. Hindi siya maingay, napakatahimik kahit may mga tao sa baba. Dito sa taas kami lang. At may palibre silang tea. Most of the coffee shops may mga palibreng tea sa mga guests nila. So shotin muna natin to. Tapos tayo ay babalik na sa hotel at may airport transfer pala akong binook via Klook. So susunduin din tayo. Guys, just in case pala na magbubook kayo nitong hotel na Sunset Sea Hotel, ang pangalan niya is Hyatt Trio Hotel sa labas. Pero pag pumasok ka, nakalagay naman yung Sunset Sea Hotel. So pareho lang yun. So pabalik na lang kami para kunin ang aming mga gamit at intayin ang aming sundo. So guys, nandito na kami sa Grab ngayon. Sa airport transfer pala na binook ko via Klook for only 370 pesos. So, use my promo code AMILCLOOK para mas maka-discount kayo. So, mabilis na naman yung biyahe nito papunta sa Danang International Airport kasi nasa downtown area naman tong hotel. Kaya, siguro mga 10-15 minutes lang nandun na kami. So, tapos pagdating natin doon, sisimulan na natin yung ating airport process. Okay guys, so after 20 minutes ng travel, nandito na kami ngayon sa Danang International Airport. Terminal 2. This is the international departures area. So, dito din yung Cebu Pacific. So, kung Cebu Pacific yung flight nyo straight from Danang to the Philippines, dito din kayo dapat bumaba. So, papasok na tayo dito at i-check natin kung meron ng check-in counters available para dun sa flight natin. So, that's our first step. Ayan guys, so pagpasok natin, Cebu Pacific agad yung bubungad sa atin. So, pipila na tayo agad dito para maka-check-in din tayo agad. Guys, habang nakapila pa kami sa check-in counter, which is yon sa dulo, ikot ko lang muna kayo dito sa airport. So, may mga kiosk ng self-check-in yung ibang airline. Tapos dito yung baggage repack area. Nag-add pala ako ng additional 4 kilos pa kasi 62 na yung total namin. So, nag-add ako ng additional 4 kilos baggage allowance for 600 pesos. Yan, para wala na lang problema kasi baka hindi rin kami palusutin sa sobrang 2 kilo. So, tapos dito guys, merong malaking board na makikita nyo yung flight details ninyo. Ayan. So, ayan, Cebu Pacific nakikita nyo dyan. Sandali lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng ganitong klaseng videos. Now back to the vlog. Guys, habang nakapila, nagbilang kami ng remaining namin na Vietnamese dong. Meron pa kaming 500,000 and then some change na Vietnamese dong. So, after nito, pipila sa immigration. Then, pag nandun na kami sa boarding area, maghahanap kami ng makakainan or kung anything na mabibili. And while waiting here guys, if you haven't done so, please make sure to fill out e-travel kasi it's required. Yung QR code natin, pabalik, ini-scan yun dun sa paglabas ng customs natin pagdating sa Pinas. So, make sure you fill it out at least 72 hours prior to your arrival to Manila. Guys, nakapag-check-in na kami.
Okay naman, wala naman ang sinabi kasi nga 64 kilos na yung baggage allowance namin, 62 lang naman yun. And habang naghihintay kami dun sa counter kanina, may nag-approach sa amin kasi nagbo-vlog ako. So tinanong kami, sabi, "Uy, vlogger po kayo?" Sabi ko, "Medyo po." Yun, so si Luis, pangalan niya, nag-subscribe siya sa atin. So pag napanood mo to, Luis, mag-comment ka, and thank you so much for subscribing. So guys, since tapos na kami sa check-in, next step na is to go through immigration. So let's go. Ayan guys, so dito sa departures area yung immigration. So let's go here. Guys, tapos na kami sa immigration and final security check. Wala naman ang tanong-tanong, ang bilis lang. So dumating kami dito mga magsa-7, 7:26 ngayon. So 26 minutes lang yung inintay tsaka yung proseso. So nauna pa kami dun sa pila kanina. Kaya goods na goods. So ngayon papunta na kami sa boarding gate, pero bago yun, since marami pa nga tayong Vietnamese dong, maghahanap muna kami ng makakainan and habang mag-iintay ng check-in or ng tawag dito, ng boarding. Kesa tumambay kami dun. So ikot ko lang kayo guys. Ito yung makikita ninyo dito sa airport. Marami nitong mga tinatawag na lucky shop, mga souvenir shops. Tapos of course hindi mawawala ang coffee shops. Ito nakalagay puro gusto. Parang nakakain ako ng ganito sa Bali. Sa Bali Airport. Kami ni Ren, nung friend ko. Tapos dito merong of course duty free. May Royce May Royce na chocolate. Tapos ito Smile Souvenir Shop. Dito sa left side guys, dito na yung mga boarding gates. Tapos ito may Burger King dito. Ang gate number natin ay 5. Gate number 5. Yun, so ito is wala na dulo na yan. So dulo is Burger King guys. So pupunta kami sa kabilang dulo para lang maikot namin. So guys, papunta kami sa kabilang side. So ayan yung Lotte Duty Free. Tapos ito, ayan, maraming mga tubig and yung mga canned soft drinks. Ayan, dyan yung immigration, ay yung final security check guys. Dito sa left side na to, dyan kami galing kanina. Walang pila yung immigration. Kasi guys, alam nyo ba, na-trauma na ako nung pauwi ako galing Ho Chi Minh City, Vietnam last year. Kasi yung pila dun sa immigration, grabe. Mahigit 1 oras immigration tsaka final security check. So sabi ko, agahan natin ngayon dito sa Danang kasi baka same experience, pero hindi naman. Sobrang bilis talaga dito. So ang galing ng Danang, nadanang kami sa inyong apoy. So very good talaga. So going back, naghahanap pa rin kami guys ng makakain at matatambayan para mabusog na kami bago mag-flight. Approximately more or less 3 hours yung biyahe sa Danang to Manila, sabi dun sa flight details namin. So ito, puro souvenir kasi, parang konti lang yung kainan talaga eh. Pwera dun sa puro gusto tsaka dun sa no? Sa Burger King. Ito merong Star Cafe. Ayan, makikita nyo guys, Star Cafe, pero banh mi ito. Banh mi. So, tignan natin sa dulo. Guys, nandito kami ngayon sa Burger King at mag-order na lang kami dito ng dinner. Ayan, ito yung menu nila. So, sana nababasa. Ayan. Hindi lang namin sure kung yung 19 is 19 million or 191,000. So, stay tuned para masabi ko. Babalikan ko kayo guys. Order muna kami. Okay guys, so nakabili na kami. Correction sa pricing, it's actually based on US dollars. So yung mga price na 6, 5, or 19, it's US dollars. So ang total na napamili namin is 691,000 Vietnamese dong pag kinonvert sa dong. So ang ginawa ko, since kulang-kulang na ng 600 yung dong ko, tinanggap nila lahat and then the rest charge sa credit card. So pwede naman yun guys. So alam niyo na naman ang lasa dito, same lang din naman ang Burger King na lasa sa iba kasi burger lang din naman and fries yung in-order namin. So kain muna kami habang nag-iintay ng boarding.
So guys, tapos na kami kumain at maghintay. Papunta na kami sa boarding gate para nandun na kami in time for boarding. So, see you Manila in a bit. And sobrang natutuwa ako dito sa Danang Airport. Ang ganda ng proseso, ang ganda ng airport, kompleto, ang linis. May tulugan na. May sleep pods, oo, may sleep pods, pero may fee na yun kapag mag-i-sleep pods kayo. So, yun lang, sharing lang ng experience. So far, kung ikukumpara ko yung dalawang airport, yung sa Tan Son Nhat, sa Ho Chi Minh, tsaka itong Danang, mas okay itong Danang for me. So, siguro, depende na rin sa kung paano yung naging experience nyo. Kasi sa Ho Chi Minh, sobrang crowded and sobrang magulo that time nung pabalik ako ng Manila from there. Pero ito sobrang smooth at flawless yung experience. Guys, nandito na kami sa boarding gate. Waiting na lang tayo ng boarding. Ang ganda din ng boarding gate nila, no? Amazing. Yan guys, boarding na. Okay, finally. Boarding na tayo. Hi guys! So we are back at Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 arrivals area. At hindi pa tapos ang ating vlog kasi pupunta pa tayo sa immigration and then claim our luggage and then go to final security check where you would have to show or scan your e-travel. Kaya importante yun. And then that would be it. So tara guys, immigration muna tayo. Okay guys, so kami ay nakalampas na ng immigration at papunta na kami dito sa baggage claim. Ito, belt number 1 kami. So nag-e-gates na kami, mabilis lang naman guys. So wala kaming naging problema sa imig. Dito na tayo sa belt assignment number 1. Hintayin na lang natin yung ating mga bagahe. Guys, nakuha na namin yung baggage claim. So last step na tayo, dito tayo sa pa-iskanan ng e-travel. Tapos niyan malaya na tayo. So let's go! Okay guys, so nakuha na namin ang baggage at nakapag-scan na rin kami ng e-travel sa customs at nandito na kami sa labas, nag-iintay na lang ng sundo, and that ends our Danang Vietnam vlog series. And maraming salamat sa lahat ng nanood ng series na ito ng AJTV Amazing Travels. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel, and do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang susunod nating travel series dito sa AJTV Amazing Travels. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!